Hello, hi mga nay! As usual, maaga na naman ngang nagising para mag-asikaso ng aking estudyante at ng aking trabahante. Syempre, una ko nang ginawa ay yung pagsasaing. Pasensya na nga pala kayo at medyo maitim na yung aming kaldero dahil nagsasalang nga rin kami sa kahoy. Pero kapag ganitong nagmamadali at maraming dapat asikasuhin, sa butane na nga ako nagsasaing. Tapos itong mainit na tubig, minsan dito na nga lang din sa kahoy. Nagtitipid din kasi kaming gumamit ng heater kasi sabi nila medyo malakas daw yun sa kuryente. Kaya kailangan lagi talagang merong backup na kahoy para naman medyo tipid. Anyway, yung araw na to ay yung schedule ni Bunso para sa pagtanggal ng kanyang tahisa, no? O diba, sa tagal na ngayon lang ako nakapag-update at nakapag-voice over ng video na to. Nung araw din na to, dapat lahat kami mga kitchen crew pang umaga kasi nga wala kaming mga boss. Pero dahil nga ngayon yung schedule ng pagtanggal ng tahi ni Bunso sa noon niya, pang 11 yung pasok ko. Kaya kailangan ko nga matapos agad yung mga dapat asikasuhin para kahit papano makapasok nga ako sa tamang oras. Pagkatapos ko makapagsalang ng mainit na tubig para panligo, nag-asikaso na rin nga ako ng pambaon ni Bossing at ni Kuya Vil. Pagkaalis ni Kuya Vil at habang nagigib si Bossing bumaba na nga rin ako para magbanlaw. Kailangan ko nga munang maisampay to bago kami umalis. Dahil gaul na nga kami sa oras, hindi ko na nga rin naisampay lahat. At itong isang timba naiwan pa. Pero kahit pa paano naisampay ko naman yung iba. At eto nga, paalis na rin kami ni Bunso. Ang loko, tuwan-tuwa pa, kala mo walang bangas. Pagkatapos ng kalahating oras na biyahe, nandito na nga rin kami sa Maribeles District Hospital. At dito binigyan nga kami ng patient card. Pagkatapos naming mabayaran yung patient card ng 20 pesos, dito naman nga kami nagantay sa may waiting area. Mga 30 minutes din yung inantay namin bago nga matimbang itong si Bunso. Kaso nga lang, pagkatapos ng timbangan bumalik uli kami sa may waiting area. Nga lang almost 3 hours na nga kami nag-aantay doon kaya hindi na nga ako nakatiis at umuwi na nga rin kami. Yung sabi kong 11 ako papasok inabot na nga ako ng alas 12. Medyo gutom na nga rin si Bunso dahil tanghali na kaya ito't binilihan ko na nga lang siya ng hotdog burger. So wala nga nangyari sa pagbaba namin dito sa bayan at nasayang nga lang yung oras na dapat ipinasok ko. Update nga lang pala sa kanyang sugat. 2 days after namin manggaling dito sa ospital naglaro nga sila ng tita niya. Tapos nasagi ng tita niya itong cover ng kanyang sugat. Kaya ayun, natanggal yung takip pati na rin yung sinulid. O diba, kung alam ko lang na ganun lang pala kadali tanggalin yung sinulid na yun, hindi na ako nag-effort pa bumaba dito sa bayan na ito.
Pagkahatid ko kay Bunso sa bahay, dumiretso na nga rin agad ako sa aking trabaho. Dahil inaantay na nga ako nila dito at wala nga silang tubig. At ako lang yung naatasan na umakyat dito sa may taas dahil ako nga lang yung medyo payato. At nung dumating ako, saka lang po sila nakapaghugas ng plato. O diba kung di pa ako agad umuwi, ba kung anong oras pa akong inabot doon. Anyway, fast forward, nung nakauwi nga ako, hinangar ko na nga rin tong mga naiwan na hindi ko naisampay kaninang umaga. At maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Hanggang dito na nga lang po muna. See you po sa next video. Thank you for watching.